Sa bawat buhay may mga pahinang pilit nating nililimot, mga lihim na pilit ibinabaon sa limot at mga alaala na inuukit ng sakit. Pero paano kung ang lahat ng pilit mong kinalimutan bumalik sa anyo ng isang liham? Ito ang aking kwento. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel? Para updated kayo sa susunod na video, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Ako si Ben, 30 years old, isang simpleng security guard dito sa Alabang. Gabi-gabi, ganito ang eksena ko. Naka-uniforme, alerto at palaging may hawak na ballpen at logbook, pero noong gabing yon may dumating na hindi ko malilimutan. Pumasok si Karen na 25 years old na tiga Batangas. Yung tahimik pero maganda, masinop at magalang. Matagal ko na siyang napapansin, pero ngayon lang kami nagkausap ng medyo matagal. Hawak niya ang paborito niyang combo, isang paper cup ng 3-in-1 at siopaw na putok sa microwavable. Ma'am Lisa, puyatan na naman kayo? Tanong ko sa kanya. Wala may client na naman, pero ayos lang, sanay na, sagot sa akin ni Karen. Napangiti ako. Sa simpleng palitan ng salita, parang may kakaibang lamig na biglang naging init. Hindi ko alam kung dahil sa kape o dahil sa kanya. Simula noon, gabi-gabi ko na siyang inaabangan. Hindi man kami sabay ng pahinga, sabay naman kaming buhay sa dilim. At sa bawat siopaw at kape, unti-unti ko siyang nakilala. Si Karen, na maaaring maging dahilan ng bawat tibok ng puso ko. Isang maikling ngiti, isang basong mainit na kape, at isang simpleng tanong lang. Doon nagsimula ang lahat. Wala akong masyadong ambisyon basta't may trabaho, makakain at marangal ang buhay, ayos na. Pero nung dumating si Karen, biglang nag-iba ang gabi ko. Para bang tuwing nakikita ko siya, kahit puyat ako, kahit pagod ay masaya ako kapag kasama ko siya. Sa 3 buwan, sa text sa umaga, sumusundo sa gabi, kahit inaantok pa ako, sinasalo ko ang mga sandaling kasama siya. At sa mismong kaarawan niya ay naging kami. Iyon na ang pinakamagandang regalo sa buong buhay ko. Pero hindi ko alam na may bit-bit pala siyang anino. Isang bagay na hindi niya masabi na kahit ako, hindi niya maipagtapat. Bandang 7:00 ng gabi sa boarding house niya may kumatok. Isang lalaking basang-basa sa ulan, matalim ang tingin at may gahlit. Ang pangalan niya ay Bernard, dating live-in partner ni Karen sa Batangas. Hindi mo ba ako nami-miss? Pagkatapos mo kong iwan na parang wala lang? Akala mo makakatakas ka? Sabi ni Bernard na nanginginig ang boses sa gahlit. Matagal na tayong tapos. Umalis ka na. May trabaho ako. May sarili na kong buhay dito. Sagot naman ni Karen. Buhay? Kasama ng bago mong lalaki? Yung guard na yun? Yun ba ang ipinalit mo sa akin? Sabi naman ni Bernard na may kasamang sigaw. Narinig ng mga kapitbahay na may sumugod sa kwarto niya at may tumawag ng official sa barangay. Pero gaya ng multo, bigla rin itong naglaho. Kinabukasan nakita ko si Karen sa labas ng call center. Bit-bit ko ang payong at kape, pero hindi niya ako matingnan ng diretsyo. Love, parang tulala ka? Okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Pagod lang, may konting aberya sa boarding house. Sagot ni Karen sa akin. Gusto kong tanungin ng mas malalim pero pinili kong manahimik. Ayokong pilitin kung hindi pa siya handa. Ang hindi ko alam, may panganib na palang naghihintay. At isang gabi, habang pauwi siya, sa madilim na kanto bago ang boarding house. Huminto ang jeep, tumigil ang ulan at tahimik sa lugar. May lalaking nag-aabang sa dilim, walang iba kundi si Bernard. Karen, kung hindi ka babalik sa akin, sisiguraduhin kong walang kahit sino ang makikinabang sa'yo. Sigaw ni Bernard. May hawak siyang kutsilyo. At sa ngiting iyon, hindi siya tao kundi isang halimaw na hinubog ng gahlit at pagkabigo. Simula noon, hindi na ako natulog ng mahimbing. Hindi ko na inisip ang trabaho ko bilang guard, kundi ang tungkulin kong bantayan ang babaeng mahal ko kahit laban sa multo ng kanyang nakaraan. Minsan ang pinakadelikado ay hindi ang madilim na kalsada, kundi ang taong minsan mong minahal. At sa gabing yon, sa ilalim ng ilaw ng poste na halos hindi na nakasindi, tuluyan siyang binalikan ng bangungot ng nakaraan. 4:30 ng madaling araw, tahimik ang kalsada, tulog ang buong lungsod. Habang inaantok ang buong bayan, si Karen ay pilit isinasama ni Bernard. Hindi na ito pagmamahal, hindi ito paglalambing. Nakapatong ang kanyang braso sa balikat ni Karen na parang magkasintahan, pero sa ilalim ng jacket may nakatutok na kutsilyo.
Kapag sumigaw ka, tatamaan ka. Pati yung guard mong nobyo. Kaya sumama ka na lang ng tahimik, pabulong ni Bernard kay Karen. Bernard, anong gusto mo? Tanong ni Karen na may kasamang takot. Makinig ka, mag-uusap tayo sa lugar ko, wala kang ibang gagawin. Dinala niya si Karen sa dulo ng barangay. Sa isang lumang bahay na may mga butas ang bubong, amoy pawis at usok. Doon siya tumutuloy, kasama ang pinsan niyang si Kaloy, isang basagulero, lasenggo at ang tipo ng taong walang konsensya. Sa loob ng kwartong iyon, walang bintana, isinara ang pinto, may kandado, walang makakapasok, wala ring makakalabas. Yan na ba? Yung sinasabi mong babae mo, maganda siya, pwede siya sa bar. Sabi ni Kaloy na may kasamang ngiti. Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin niyo sa akin? Tanong ni Karen na gustong umalis. Walang aalis hanggat hindi mo sinasagot ang mga tanong ko. Akala mo makakatakas ka, pinagpalit mo ako sa isang gwardiya? Gusto mong ipahiya ako? Galit na sabi ni Bernard. Iniwan kita dahil sa sarili mong kasalanan. Hindi ako babalik sa impyerno na yon, sigaw ni Karen kay Bernard. Habang nagaganap lahat ng ito, ako'y nasa labas ng call center. Bit-bit ang kape niya, bit-bit ang payong na naghihintay sa kanya. Pero walang Karen na dumating. Tinext ko siya, walang sagot. Tinawagan, walang sumasagot. Lumipas ang 30 minuto, isang oras. Hindi siya pumasok sa shift, wala rin sa boarding house. Alam kong may mali. At kahit hindi ko alam kung saan magsisimula, hindi ako tumigil hanggat hindi ko siya natatagpuan. Sa loob ng sira-sirang kwarto, nabura ang hangganan ng awa. Ang oras ay parang kalaban, hindi ka binibigyan ng lunas kundi ng pagdurusa. Si Karen, ang Karen na kilala kong matapang at masayahin, ay unti-unting nauupos. Hindi dahil sa gutom, kundi sa pagkawasak ng loob. 10:00 ng umaga. Sa kwartong iyon, umiiyak siya habang si Bernard ay paikot-ikot. Hawak ang lumang cellphone at isang lumang wallet na tila bang humihingi ng rason para saktan. Bigyan mo ko ng pera. Alam kong may pera ka. Call center ka, di ba? Sabi ni Bernard kay Karen. Wala akong pera, Bernard. Kahit ATM ko naiwan ko sa boarding house, maawa ka sa akin. Sagot ni Karen na may kasamang luha. Pero wala sa bokabularyo ni Bernard ang salitang awa. Wala kang kwenta. Dahil sa'yo wala akong makain, wala akong trabaho. At ngayon pinili mo pa akong talikuran? Sigaw ni Bernard kay Karen. At doon gumuhit ang gabing hindi kailanman mabubura sa alaala ni Karen. Ginamit ni Bernard ang kahinaan niya, ang pag-iisa niya, ang takot niya, kaya ginahasa niya si Karen. Ang katawan niyang hindi na makagalaw. Ang sigaw niyang walang nakakarinig. Pagkatapos, lumabas si Bernard sa kwartong iyon, dala ang kanyang kayabangan, ang kanyang kasamaan, na tila ba wala siyang ginawang masama. Bahala ka na dyan, baka may silbi pa siya sa'yo, sabi ni Bernard sa kanyang pinsan na si Kaloy. Sa itsura niya, pwede ko ibenta sa bar, sagot naman ni Kaloy na may kasamang ngiti. Si Karen nabasag ang damdamin, punong-puno ng galit at kahihiyan. Hindi dahil sa kanyang pagkatao, kundi sa hayop na pagtrato sa kanya. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya nagsusumamo. Tahimik siyang nakahiga, nakatingin sa pader. Pero sa loob niya may isang boses na sumisigaw. Hindi ako mamamatay dito, hindi ako mananatiling biktima, pabulong na sabi ni Karen. 3 araw nang hindi pumapasok si Karen, walang sagot sa tawag, walang reply sa text. Pati mga boardmates niya hindi rin alam or hindi na siya makita. Hindi siya ganon, si Karen hindi basta nawawala. At bilang taong nagmamahal, ramdam ko na may mali. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero alam ko isang bagay, baka nasa panganib siya. At dito nagsimula ang paghahanap ko. Wala akong badge, wala akong baril. Pero may 2 akong sandata, ang pagmamahal at ang paniniwalang buhay pa siya. At kahit saan pa siya dinala, kahit kanino pa siya ipinaubaya, handa akong harapin kahit sino, kahit kamatayan. May mga bangungot na sinisikap nating gisingin ang sarili mula sa pagkakahulog. Pero paano kung ang bangungot ay naging katotohanan? At ang katotohanan unti-unting nililimot ng mundo? 3 araw na nawala si Karen. 3 araw akong hindi natulog, hindi kumain ng maayos. Naka-uniforme pa ako nang dumiretso sa presinto. Kahit pagod pero buo ang loob. Sir, 3 araw nang nawawala ang girlfriend ko. Hindi siya pumasok sa trabaho, hindi siya nagpakita sa boarding house. Siya ay si Karen, call center agent, sumbong ko sa mga pulis. May kaaway ba siya? May mga pinagsususpetsahan ka bang tao? Tanong ng isang police officer.
Wala po, tahimik siyang tao pero may ex siya. Bernard ang pangalan, sabi ng mga kasama niya. May lalaking lumapit daw sa kanya ilang araw bago siya mawala. Sagot ko sa pulis. Sinuyod ko ang mga barangay, bawat eskinita. Naglakad mula gabi hanggang madaling araw, kumakatok sa mga boarding house, nagtatanong sa mga tindera, sa mga tambay, kahit sa mga bata. Pero habang lumilipas ang ilang linggo, ang mga mata ng tao sa paligid ay unti-unting nawawalan nako ng pag-asa. Ang mga tanong ko unti-unting nawawalan ng sagot. Buwan na ang lumipas. Wala pa rin balita kay Karen. Ang mga pulis ay tumigil na sa paghahanap. Ang mga tao nakalimot na sa pagkawala ni Karen. At ako, unti-unti na ring bumitaw. Araw-araw nakaupo ako sa loob ng guard post. Nakatingin sa ulan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil wala nang init sa loob ko. Ang pagkawala ni Karen, naging bahagi na lang ng mga kwentong mabilis nililimot ng panahon. Wala nang headline, wala nang paghahanap. At ako? Sa dami ng sakit, sa dami ng gabing walang sagot, napilitang isara ang pintuan ng pag-asa. Sa isang madilim na sulok ng lungsod, sa isang lumang kwarto, sa isang katawang halos wala ng lakas pero may apoy pa rin sa puso. Isang taon na ang lumipas. Ang sugat ay tila naghilom na. Si Karen ay naging multo na lang na minsan-minsang dumadaan sa alaala. Pinilit kong limutin, pinilit kong mabuhay ulit. Gayunpaman, nalipat ako ng duty sa Calamba. Tahimik sa industrial park, malayo sa mga ingay ng alaala, pero may lungkot pa rin sa likod ng mga mata ko. Isang gabi ng day off, inaya akong uminom ng mga kasamahang gwardya. Baka raw kahit papaano gumaan-gaan ang bigat ng pakiramdam ko. Pre, inom muna tayo kahit isa. Minsan lang ito, malay mo may sumama pang babae sa'yo mamaya. Hindi ako ganyan, sagot ko. Pero sa huli pumayag akong sumama. Lumabas ako ng bar para magyosi. Tahimik mahangin ang paligid. At doon isang SUV ang huminto sa harap ko. Bumaba ang isang lalaki. Magara ang bihis, may kapangyarihan sa kilos. At mula sa harap niya, may isang babaeng kausap niya, naka-miniskirt, heavy makeup at tahimik. Pero hindi ako nagkakamali. Ang lakad, ang mata. Ay si Karen yun? Karen, pabulong kong sabi. Tila lumamig ang paligid. Bumagal ang oras. Isang taon ng pagtanggap biglang nabura sa isang iglap. Ang babaeng minahal ko, pinaglaban ko, hinanap ko sa bawat eskinita ng Alabang at Maynila. Nasa harap ko ngayon, at siya ay buhay. Pero ibang-iba na siya. Sumakay siya sa SUV kasama ang lalaking yun. At bago maisara ang pinto, tumitig siya sa akin. Nagtagpo ang aming mga mata. Walang salita, walang kilos. Pero sa tingin niya malinaw ang mensahe. Tulog na ang puso ko, Ben. Huwag mo na akong gisingin, parang ganun ang kanyang mensahe. Hindi ko alam kung anong mas masakit na hindi niya ako nilapitan. O baka pinili niyang huwag akong lapitan. Napayuko ako. Na para bang lahat ng ginawa kong paghahanap noon ay biglang nawala ng saysay. Ang babaeng pilit kong iligtas noon ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Pero sa likod ng pagkabigla, may tanong na unti-unting namuo sa isip ko. May mga sugat na hindi nakikita ng mata. Sugat na hindi dumudugo, pero unti-unting pumapatay. Hanggang sa tuluyang mawala ang taong dati kong minahal. Hindi lang sa kamatayan, kundi sa kung sino na siyang naging bahagi ng mundo ng kadiliman. Makalipas ang ilang linggo mula nang muli kong masilayan si Karen, pilit kong ibinalik sa normal ang gabi. Pilit kong iniwasan isipin ang koloreteng nakatakip sa kanyang mukha. Ang malamig niyang titig, ang katahimikang tila nagsabing, hindi na ako ang dating Karen. Hanggang isang gabi, may kumatok sa pinto. Isang landlady. Sir Ben, may sulat ho kayo. Iniabot lang ng lalaking nakamotor. Hindi ko natanong ang pangalan. Pagbukas ko sa sobre, nanginginig ang kamay ko. Nandun ang pangalan ni Karen. At sa kanya ang liham na ipinadala sa akin. At doon ko lahat nalaman ang nangyari sa kanya. At detalyadong niyang ikinuwento ang lahat. Kung nababasa mo ito, salamat at sana mapatawad mo ako. Hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko sa'yo kung sakasakaling magkita tayo ulit. Pero totoo ang nakita mo. Oh, hindi ko na kaya! At oo, sinuko ko na ang sarili ko sa mundong pinuwersa akong pasukin. Hindi ko pinili ito, Ben. Pilit lang akong nabuhay kahit parang patay na ang puso ko. Kalimutan mo na ako. Maghanap ka ng babaeng karapat-dapat sa pagmamahal mo. Bumuo ka ng pamilya. Huwag mo akong alalahanin, huwag mo akong hanapin.
Hindi na ako ang Karen na minahal mo nun. At baka hindi mo na rin ako makikita. Mahal kita pero hindi ako para sa'yo. Nagmamahal, Karen? Kinagabihan, hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Bit-bit ang liham, nagmamadali akong pumunta sa bar. Umaasa gaya ng dati, gaya ng unang gabi kong naghahanap nun. Puno ng takot, puno ng pag-asa. Pero ang sinalubong sa akin, yung Karen, hindi mo ba nabalitaan? Kagabi lang, pinatay ng lasing na customer. Nagtalo raw sa presyo, sinakal sa leeg, patay agad. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig. Pero ang puso ko ay sumabog ang lahat. Ang babaeng buong taon kong iniyakan, na muli kong nakita, ay muli na namang nawala. Pero ngayon, hindi ko na siya mahahanap, hindi ko na siya maisasalba. Sa isang simpleng libing niya sa sementeryo, nag-iisa akong nakatayo, bit-bit ang liham, nakatitig sa isang maliit na kahong-kahoy. Walang bulaklak, isang tahimik na pamamaalam, para sa babaeng minahal ko kahit sa huling anyo pa niya. Hindi kita malilimutan, Karen. Hindi kita nilimot noon, at lalo na ngayon. Pero sana, sa wakas matatahimik ka na. At sa huli, nanatili ang alaala ni Karen hindi bilang bayarang babae, hindi bilang bihag ng karahasan, kundi bilang isang babaeng minsan nang nangarap. Nagmahal at sumuko sa mundong hindi naging patas sa kanya. Ang kwento ng pag-ibig namin ay paalala na ang pagmamahal ay hindi laging sapat upang iligtas ang isang tao sa dilim ng kanyang nakaraan. Si Karen ay biktima hindi lang ng karahasan, kundi ng isang sistemang bulag sa hinaing ng kababaihang nasa peligro. Hindi lahat ng babaeng naligaw ay pinili ang daan. Minsan, pinuwersa silang humakbang sa direksyong yon para lang mabuhay. At natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi ang paghawak kundi ang pagtanggap. Na may mga sugat na hindi ko kayang ayusin dahil hindi ako ang lumikha ng mga ito. Kaya bago tayo humusga, tandaan natin hindi natin alam ang kwento ng bawat isa. Hindi natin alam ang laban na hindi nila kayang ilaban. At higit sa lahat, kung may minamahal ka, ipaglaban mo habang may oras pa. Dahil sa mundong ito, minsan ang salitang mahal kita ay dumarating ng huli na. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.